Welcome to Donmar TV News Channel. Sa susunod na buwan, malalaman na ang magiging desisyon ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio kung siya ay kakandidato bilang presidente sa darating na 2022 national elections. Ayon kay Mayor Inday, wala talaga siyang planong kumandidato sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Pero pinapakiusapan daw siya ng kanyang partido na hugpong ng pagbabago na irekonsidera ang kanyang desisyon hanggang sa susunod na buwan. Sinabi ni Mayor Inday na walang script sa kanyang desisyon na tumanggi at irekonsidera ang pagsabak sa presidential race. Kailangan lamang daw niyang pag-isipang mabuti ang magiging desisyon dahil hindi madali ang trabaho ng maging Pangulo, tulad ng sinasabi ng kanyang amang ang Pangulong Digong. Muli ring ibinigyan din ni Mayor Inday Sara na walang mangyayaring Duterte tandem, tulad ng pinalulutang ng ilang mga kaalyado ni Pangulong Duterte sa Malacanang. Naniniwalang ilang kongresista na dapat ay mabantayan ang mga kandidato ng administrasyon na pwedeng masangkot sa digital vote buying sa 2022 elections. Sinabi ito ni Bayan Muna Party List Representative Ferdinand Gaite matapos ihayag ng Philippine National Police na pwedeng magawa ang vote buying sa panahon ngayon gamit ang cashless transactions. Ipinunto ni Gaite na ang posibleng gumawa sa nasabing aligasyon ay ang kandidato na may malaking electoral war chest tulad ng Administrasyong Duterte. Iginit ng kongresista na posibleng kunin ang pondo para sa digital vote buying sa Barangay Development Fund ng Anti-Communist Task Force ng gobyerno na posibleng lumobo sa susunod na taon. Dagdag ni Gaite, pwedeng ma-release ang lump sum ng pork barrel funds sa mga kaalyado ng administrasyon na kalaunan ay magagamit sa vote buying. Sa kabila nito ay tiwala naman si Gaite na kakayahan ng mga Pilipino na pumili ng maayos na kandidato at tanggihan ang lumang tradisyon ng vote buying. Sumang-ayon po ilang miyembro ng oposisyon na pwedeng gawin sa pamamagitan ng cashless transaction ang vote buying sa 2022 national elections. Kaugnay nito ay pinuri naman ni Senadora Risa Ontiveros si PNP Chief General Guillermo Eleazar dahil po sa vigilance nito pagdating sa digital vote buying dahil sa plano nito na makipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya para labanan ito. Gayunman, ipinaalala ng mambabatas na ang hamon para sa PNP ay ang implementasyon ng measures para mapigilan ang digital vote buying. Ipinunto ng mambabatas na maganda at marangal ang intensyon, ngunit kailangan ng mga praktikal na konsiderasyon sa kung paano maimplementa ang mga regulasyon laban sa vote buying sa mundo ng teknolohiya. Noon pa lang mga kabrigada ay mahirap ng patunayan ang mga aligasyon ng tradisyonal na paraan ng vote buying at sa ngayon ay magiging mas pahirapan ito dahil mahirap itong i-trace online. Iginit ni Interior Secretary Eduardo Anyo na ang Philippine Identification o PhilID o National ID Card ay dapat nang gamitin bilang nag-iisang opisyal na ibinibigay ng government card kaugnay ho ng pagkakakilanlan na may visa para sa lahat ng mga transaksyon dito sa Pilipinas. Hinimok niya ang mga unit ng pamahalaang lokal at gayon din yung mga pribadong establishmento at publiko na makipag-transact gamit ang PhilID bilang single requirement ang hindi na kailangan pang magpakita ng iba pang mga dokumento sa pagkakakilanlan upang mapahusay ang transaksyon at naglabas pa ng memorandum ang DILG kung saan ay inatasan ng mga LGU na tanggapin ang PhilID card bilang sapat na patunay ng pagkakakilanlan mula sa nakikipag-transact na tao. At sa ilalim ho ng Republic Act 11055 o ang Philippine Identification System o PhilSys Act, ang PhilID card ay maaari lamang magsilbing opisyal na ibinibigay na dokumento ng pagkakakilanlan na maaaring magsilbing identity ng isang individual na nakikipag-usap o kaya naman para sa ahensya ng pambansang pamahalaan, mga LGU at mga institusyon na pangpinansyal, yung mga paaralan at lahat ng pribadong sektor ay para ho magamit sa identity ng isang tao. Nagbabala naman ang DILG na ang pagtanggi na tanggapin o kilalanin o i-recognize itong PhilID
ay may karampatang parusa at magkakaroon ng multa na kalahating milyong piso doon sa mga establishmento na hindi nito tatanggap. Ang mga empleyado naman ng gobyerno na tumatangging tanggapin ang naturang card ay pagbabawalan din na magkaroon pa ng pampublikong posisyon sa habang buhay. Hindi pwedeng tumakbo bilang kandidato o manungkulan sa anumang tanggapan na nasa ilalim ng gobyerno. Napag-alaman na halos kalahating milyon ng pambansang ID card ay naimprenta na ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ngayon ay naihatid na sa iba't ibang tanggapan yung unang batch. Kung maalala mga kabombo, mga ka-Star Nation, nasa 100,000 ang mga nagparehistro na nakatanggap ng kanilang mga PhilID card na magagamit sa kanilang mga transaksyon. Siya nga pala. Yung nga palang isang bayan. Iba nung Independence Day, naglunsad din sila ng ng mga kandidato nilang pagpipilian. 6 yata ang pinili nila. Doon sa 6, abay 4 na yung tumanggi. Paano ba yan? Sino ba yung mga pinili mo? Binay, si Po, sino pa? Si Isko, Villanueva, si Brother Eddie, sinama rin nila. Si Vilma Santos, pati yung abogadong si Jokno. Nako, yung 4 to tumanggi, ayaw sumama. Ayaw sumama sa kanila. Bakit kaya? Bakit kaya ayaw sumama sa inyo itong 4 na ito? Walang bilib sa inyo sino natira? Si VP Lenny, saka si Trillanes. Naloko na. Kawawa naman. Ay, nako. Ano ba sabi niya, bakit ba ayaw ni, bakit tumanggi si Brother Eddie? Sabi niya, wala akong kaplano-plano dyan. Tatandaan niyo si Brother Eddie Villanueva, tumakbo na itong presidente. Katunayan, ako pa ang nag-abogado sa kanya during the canvassing of votes. 2 ang naging kliyente ko na tumakbong presidente sa canvassing. Si Imelda Marcos, ang isa sa kanila. Tapos si Brother Eddie Villanueva. At nagpasalamat naman sila kahit na tumanggi sila. Itong si Vilma, sabi niya, ang priority niya raw ngayon pandemic. Sino pa? Si Jokno rin, ganoon din. Ba't kaya ayaw naman ni Chel? Siguro alam niya naman yung kakayahan niya. Hindi pa talaga pwedeng maging kandidato presidente. Si Brother Eddie, hanggang ngayon sabi niya po sa akin talagang alam mo saan, napakasakit mawalan ng asawa. Pati yung anak ko, halos sabay sila. Oo nga ho. Sabi ko naman sa kanya, talaga, alam natin kung paano mawala ng isang mahal sa buhay. Hindi ba yung aking anak na si Carlo? Nung nawala sa amin, talagang syempre, malaking vacuum ang nilikha nito. Although palagi ko naman siya naalala, tinutugtugan natin siya ng piano everyday. Lagi natin siyang binibisita doon. Nilagyan ko siya ng larawan doon sa on top of my grand piano at bilang may mga bulaklak doon palagi. Doon ko siya kinakausap. Anyway, si BP Lenny, ito raw isang hamon sa oposisyon na magkaisa. Paano ba yan? Hindi na nga kayo nagkakaisa, biro mo. Precisely, yung isang bayan, nilikha yung para kayo magkaisa. Yung 4 na kinukuha nyo, tinanggihan kayo. Wala na, hindi na kayo nagkaisa. Nga pala, sino pa yung isa? Si Lacson. Yung ating kaibigang senador sa Cavite, ayaw din. Pero mukhang talagang gusto niyang tumakbo. Marami rin siyang hanga din ako dito kay Caviteño You've gone a long way, man, since our crummy days.
dapat kasi lagi tayong bukas at dapat mayroon tayong espasyo na pakinggan yung iba. Sabi naman ni BP Lenny yun. Si BP Lenny kung magsalita, amusing. Ay, nako, Ate BP Lenny. Kumisa naawa din ako sa kanya. Kasi she was thrown into the limelight nung namatay ang kanyang kabiyak. Ang kaibigan ko. Actually, ang original na kaibigan ko si Jess Robredo. Alam mo naman mga Pilipino, pag namamatay yung sa tingin nila ay magaling. Yung asawa o yung anak ang tumatanggap ng reward. O hindi ba? Namatay si Cory. Biglang bumulusok. Yung anak niya, siya naging presidente. Napakaswerte yun. Anyway, si Presidente Duterte po saka si President Xi, nagpalitan ng kanilang mga congratulatory messages at yung kanilang pag-renew ng mga commitments nila para sa greater cooperation ng dalawang bansa. At ito'y kaugnay po dun sa anibersaryo ng 46th diplomatic relations noong June 9, with both leaders vowing to cooperate further as the two nations recover from the coronavirus pandemic. Sa kanya pong mensahe kay Chinese President Xi, in-extend po yung kanyang mainit na pagbati sa 46th anniversary ng China-Philippines diplomatic relations. At sinabi niya na yung dalawang bansa talaga ngayon enjoying sa isang malalim na pakikipagkaibigan na kung matatandaan po natin, yun namang friendship na yun, yung pagiging magkaibigan nila. Hindi lang naman sa ngayon yan Kahit nung mga unang panahon pa, bata pa si Isabel. Centuries ago, natatanda nyo yung barter trade. O sila nag-umpisa niyan Dumating sila rito, nakikipag-kalakalan sila sa mga Pilipino. Kaya sabi ni Presidente, sa harap ng mga hamon nitong global pandemic, yung binigay ng China na 1 milyong bakuna, itong kanilang pakikipag-isa sa atin at tulong na ginawa nila sa bansa ay napakahalagang hakbangin tungo sa paggamot at pagbabalik lusog ng ekonomiya. Sabi po ni Presidente, pagpapatuloy natin yung dynamic force that drive our bilateral relations forward. At nagtitiwala daw po siya na yung Build program ng administrasyon together with the Belt and Road Initiative naman ng China, hahantong ito sa mahabang mga benepisyo para sa kanilang mga sinasakupan. Si President Xi naman also extended his congratulatory message to the President dun sa ginawang mensahe ni Presidente Duterte. At nagbigay din siya ng kanyang mensahe. Kaugnay naman dun sa 123rd anniversary ng Philippine Independence. Sabi po niya, yung China raw at ang Pilipinas, talaga naman magkapit bansa sila. At meron talagang matagal ng pagkakaibigan. At katunayan daw, itong mga nakaraang taon, talagang pinanatili nila yung malusog at stable development ng kanilang pagkikipagkaibigan. At ito naman ay lumika ng benepisyo sa dalawang lahi.
Hindi na natin, hindi ko nabibigyan pansin naman to kung ano pinagsasabi naman yung nakakulong dyan sa